Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Game number 6 na po ng World Chess Championship, Ding Liren and Gukesh. Patindi po ng patindi ang kanilang gitgitan. Per win may nakaabang na $200,000. Pero mahirap po silang magkatalo dahil parehong naghahanda, parehong nagpe-prepare. Pag-aralan po natin ang kanilang game number 6. Ang ginawa ni Ding nag D4, Knight F6 si Gukesh, Bishop F4 this time para medyo malayo-layo naman sa mga theoretical approach. Nag-London system. D5, E3, nag-E3 at nag-Knight F3, C5. Yan. Yan talaga ang kamada niyan mga kamatsas. Ang latag. Kasi kung pakakawalan ang Knight C6, sayang ang sipon na makakapag-control pa sa sentro bago pakawalan ang Knight at para meron na ring function yung Queen, mas spacious siya kumbaga sa usapang espasyo. Nag C3, ayan talaga ang trademark para mas lalong, mas solid ang D4 ng London. Hinamon kagad ng palitan ng Bishop. Bishop B5 check. Medyo rare no, yung mga tirada ni Ding no. Pero pinagpalit kagad ang Bishop sa Knight. Kumapture, capture and nag Queen A4. Ayan, marami pa rin palang nakapaloob na mga linya dito. 4 ang lines ayon dito sa nakikita kong chess.com opening database at nagcastling Queen A3. Yun po ang purpose ng Queen A4 Pipihit pababa, ipipin yung Queen. Pero Knight E4 tumbok pa rin ang mga tira ni Gukesh. Knight FD2 para mapaalis kagad yung Knight na yan na sumusuporta sa Pawn C5 at dito E5. Detalyado po si Gukesh. Ibig sabihin parang hindi rin nagulat dito ni Ding. Talagang aware na aware si Gukesh. Ganong katindi, ka-sharp ang pag-aaral. Knight takes E4, D takes E4, Queen takes C5, Queen G6. Plakadong plakado. Para i-threat ang pawn sa G2. Dito kasi mga kamatsas, kung kakapturin po ang Reyna, ay syempre kakapturin yan. Ang gagawin ay mag-F5. Ayan. So medyo sumagwa nga lang dito sa puti kasi kahit papaano double pawn. Tapos kaya nag-F5 para masuportahan na yung E4. Tapos pag nag-Knight D2, aabangan ang galaw ng Knight. Magbi-Bishop E6 para kontrolado yung activation ng Knight sa C4. Ayan. Pero ayon po sa evaluation bar, lamang ng kaunti dito puti Kaya hindi pwedeng capturing yung Queen sa C5, hindi pwedeng makipag-Queen to Queen. Tamang-tama ang timpla ng Queen G6, atakihin ang pawn sa G2 at dito po napakawais din ang ginawa ni Ding. Plakadong plakado, buklay na buklay, Knight dito lang. Huwag nang mag-aksaya ng panahon na tumira ng castling dahil baliwala po yan. Magbi-Bishop H3 lamang. Tapos mauobliga ang puti na mag G3, nako baka mamaya pwede na bang capturing yan? O may pahinog ba? Wala na, kakapturin no. Takes, tapos Queen H5, mga ganun-ganun. Sakit sa ulo nito, sa puti. Yan. Balik tayo mga kamatsas. Kaya ang talagang pinakawais dito ay mag-Knight D2 at kinagat ni Gukesh ang G2. Pain ba yan? O safety ang pagkakakain dyan? Nag-castling queenside, syempre takbo na George. Yun yung sinasabing takbo na George. Nandyan na yung Queen Queen takes F2 and nag-D takes E5. Ayun, dito po nagkahiwala yan. Rook D E1 ang old line. Ininda ng puti before yung pawn na nakahang sa E3. Pero this time, sino mas mainam? Kanino mas mainam? Mas mainam kay Ding Liren na novelty. Kasi yung pawn sa E3, hindi nga naman makakapture, suportado. Pero noong araw, baka kaya kinonsider yung, hindi kinonsider ito, kasi baka napapangitan siya, nasa isip niya, double pawn Kaya nag-rook D1. Pero mas mainam itong D takes E5 at nag-rook B8. Ayan. Kumbaga, nagkarga ng pain dito si Gukesh na, sige, kainin mo nga yung pawn ko kung matapang ka. Pag kinain kasi may matchas doon Anong matapang? Nag-Knight C4. Ayun sa kabila pumunta para suportado ang pawn. Bishop E6 pang pasipa sa Knight na kailangan nang paalisin po ang Reyna. Pagka ganyan,
immediately paalisin ka agad ang reyna, delikado yan. Queen F3, may threat sa torre. Rook E1 para suportado ang pawn. Ayun, no, kasi kinapture eh. Oh. Kung walang suporta yan, bagsak yung pawn sa E3 at nag-Queen F5. Ayun, para tiradahin naman yung naligaw na pawn sa E5 at wala nang pakialam dito si Ding. Sinugod na niya, kinapture na niya yung pawn at kumapture sa E5 at nag-Queen D5. Ayan. Kung magbibilangan tayo ng pawns, parehong tag-5. Ayan. Pero si Ding ang nakikipag-queen to queen. Bakit po? Kasi kung tutuusin, mas expose ang king ni Ding dito. Nandiyan na torre, baka mamaya madagdagan pa ng isang torre, masacrificean dyan sa C3, delikading. Naamoy ka agad ni Ding, malakas ang pang-amoy, oh. Queen D5. Kung sino po kasi yung defender, yun talaga ang dapat makipag-simplify eh. Kung sino yung attacker, siya yung umiiwas at hanap ng mga gulo-gulo. Yan. Makikipag-queen to queen na ba? Umiwas syempre si Gukesh para makahanap ng mga gulo-gulo. Oh. Queen D6. Medyo masagwa nga lang po pero ang term ng mga veteranong Pinoy dyan natin, lips to lips. Ang kulit ng mga term. Naalala ko lang, no? Oh, kaso ayaw eh. Ayoko! Ayoko! Pihikan ako! O, pihikan daw. Queen D5. No, ayan, queen to queen. Ayaw mo ha? Saan ka pupunta? Takbo na naman. Mua. Ayoko! Queen D5. Talagang si Gukesh, no? Lumalabas eh. Ito ba'y dahil sa kondisyon ng position? Kaya umiwas si Gukesh at play on? O talagang matapang lang talaga ang gusto ay laban? Si Ding ramdam na ramdam natin. Talagang gusto na magpahinga kagad eh. Pero umiwas ng tabla si Gukesh. Laban ang gusto niya. Nag-rook ED1 at nagpasingaw. Ayan. Medyo pagkakasigan niya ng itsurang walang kahinga-hinga yung king. Delikado yan sa babae. Kaya maaga-aga pa lang, nagpasingaw na po si Gukesh. At nag-queen E5. Ano plano ng queen E5? Mag-rook D4 ba? Ay, oo, kita ko na. Ayan, at tinutukan ng reyna, ayun ang purpose, queen E5. Saan ka pupunta? habol lang reyna ni. Habol lang reyna ni Ding. Ayoko! Takbo ng takbo yung reyna naman ni Gukesh, oh. Pihikan. Oh. Queen F4. Ayan, tamang pwesto-pwesto lang. Ano naman ang plano niyan? Mga pag-islog-islog eh, no? Sabi ko sa inyo, makuha na to si Ding eh. Islog-islogan tayo mang gusto eh. Queen F4, ano plano? Binabasa ko pa eh. Nag-Queen A5, ayan. Nakulitan na talaga. Rinding-rindi na. Si Gukesh sa ligalig na ginagawa sa kanyang reyna, pumunta naman sa kabila para dyan mga likot. O A3, syempre, kailangan mag-react, no? At nag-Queen B5. Ano naman ang purpose ng Queen B5 na yan? Nag-rook D4, Queen E2, talagang grabe talaga mga likot. Oh. Patay kung patay. Kumbaga parang gusto niya talaga, laban talaga. No? O rook 1 D2, nag-Queen F3. O teka lang po mga kamatyasa, baka mapaisip kayo. Klaruhin lang natin. Baka kasi mapatanong kayo, Coach, ba't di kinapture yung pawn sa E4? May capture kasi, capture, at ito nga ang gusto ni Gukesh. Bibitaw din kasi yung reyna sa pawn eh. So, ayaw nga ni Ding ng baka kinakabahan na si Ding o di ba? Ayaw nga niya ng may mga bahid ng imbalances eh. Baka mamaya biglang makatawid yung pawn dyan. O kabahan pa si Ding dyan. Kaya gusto ni Ding yung talagang malinis na malinis, walang kakali-kalikot. Nag-rook 1 E2, Queen F3. Aba, yan na. Pakabait na ba yan? Bakit si Gukesh na naghamon? Kanina takbo siya ng takbo. King C2 lang ang ginawa. Ayun. Kasi po kung kakapturein ito para maliwanag lang, ayun, magkakaroon kasi ng target sa E3 eh. So, pagpalagay natin, atrasan muna para depensa, may G5 on time na. Oo, pagka gumanon, may G4 on time. Naku, tingnan nyo evaluation bar. Ang malupites niyan, pag H5, F5, mga ganun-ganun, H4, grabe, baka makamarcha yung mag-form ng connected strong pass pawns. Naku, baka kung saan mapunta. At hindi pa makatulog si Ding sa magiging resulta dyan. Kaya, ang ginawa dito, nag-King C2 na lang. Yan.
At, ayun na. Wala na rin eh. Kumbaga, parang naubos na yung pasensya ni Gukesh. Capturing ko na yung queen mo. Sige. Nag F5. Ayan, yun nga lang po. It's a rook and pawn ending. Naku po. Pag rook and pawn ending. Daming tabla nito. Rook E7. Dito, nag-bad move si Gukesh. Dapat daw po ang tira is King G7. Ay, oo nga. Oo nga. Kasi yun na nakikita ko. Yung gapang dun sa kabila, oh. May mga pitas-pitas dun. O kaya mga pasok-pasok na mga ganun, ano? Baka makasimple ng ganun eh. O pag nag-rook D7 check ba? Rook F7 lang. Pag kinapture at nag-king D3, mag-rook E4. Anytime naman may bawi eh, no? Pag kinapture, rook takes F4. Oh, delikad din dito, puti. O pag nag-rook H3, rook F2. B4, rook A2. Yung mga ganun. Pero wala pag rook and pawn ending. Correct play to ha. Tabla pa rin to. Yung nga lang, by nerve, ay nagkakaroon ng diferensya. Time, nerve, yung oras din eh, no? Depende din sa oras eh. O pero lamang ng oras dito si Ding. O balik tayo. Pero ang ginawa dito is nag-rook E7. Kumbaga parang nangamba rin si Gukesh na baka mamaya mapormahan doon, mapostehan ng 7 trunk control, inunahan na niya. Yung nga lang parang hindi gusto ng computer. Ano? King D3 at pumatong, ayan, para wag bumagsak, nag-H5. Ayan na, namumungi or binubungi yung solid king side at kinapture ni Gukesh at nag-rook D5, threat yung pawn, nag-H4, pinakain or pinabawi yung pawn, chumek, baba, and nag-king G7. Paano kung puntahan uli yun? Chumek. Gumanon. O teka muna mga kamatyas, may klaruhin lang ako. No? Paano kung puntahan yan at pitasin naman yan? Gaganon. Ay, grabe mga diskarte. Oo nga, no? Halimbawa, natakawan dyan sa pawn. Katakot din dito kasi may ganun eh. Baka mamaya bigla makaganong-ganon, ano? Kita nyo yung mga sundot ng mga veterano, no? Ito equal to, pero by nerve. Kung ako puti dito, parang nakakapangamba. Andiyan na yung king, ang lapit, oh. Yan, may mga ganun kasi. Matindi, no? Kakatakot yan. Kaya, na-consider yan ni Ding na baka mamaya, makaganong-ganon, chinek na lang niya. Pasok, uwi! Balik. Obligado bumalik, ha? Pupush na yan, mga kamatyas. Okay, angat. Check, uwi! King H8, balik. King G7, nag-threefold repetition. Tabla po ang game number 6. Ang hirap makuha yung $200,000, no? Ganong kabigat. Isang panalo. 10 million pesos mahigit ang nakahanda po sa kanilang insentibo. Ano sa palagay nyo mga kamatyas? Anong obserbasyon nyo? Sino na ba sa kanilang dalawa ang mas napapagod? Ngayon, ang score na nila ay 3-3. Rest day po sila today. At ganun po yon, every 3 standard games may pahingang isang araw, then proceed uli sa makalawa or sa susunod na araw for round number 7. So, magwa-white na naman si Gukesh. Ayan, medyo parang mahirap pagka kung sino nagwa-white sa kanila, yun ang mabigat eh. Kaya nasa kamay na naman ni Gukesh ang break ng panalo kung may papanalo niya ang puti. Yun nga lang, napakatigas po talaga ng French defense na laging tinitira ni Ding Liren, ano? Yan. So, tulong-tulong po ang kanilang mga seconds. Si Ding Liren, ang main second niya ay si Rapport. Si Gukesh, naku po, ang dami niya nakapalibot sa kanya. Ang lalakas pa, Erigaisi, Pragnananda, Anand, naku, Vidit, Nihal Sarin, naku po, grabe, wala kang sisinuhin doon. Talagang ang lalakas, no? So, abangan po natin mga kamatyas. Nandito lang po tayo at mag-iintay sa kanilang magiging resulta. At hindi po ako makakapangako makakapag-live. Pasensya na po, no? Kung makakapag-live ako, kung minsan takbo ko, biglaan lang eh. Pasensya na, hindi ako makapangako eh. Marami po kasi nag-request ng live eh. So, abangan na lang po natin mga kamatyas ha. Maraming salamat po. And very soon po ay magpo-post na kami ng details ng Kamatyas 14th edition this coming December 14. Malapit na po, fina-finalize lang namin ng venue. Malapit na this week na po-post na agad namin ang registration link and ang venue. Ayan, pero around Manila lang po. At para makapag-register na po kayo, posted na po ang unang patikim sa aming Facebook page Kamatyas. Ayan, manatili pong nakatutok sa ating YouTube channel at sa ating Kamatyas Facebook page para sa iba pang mga
detalyadong paparating na chess updates. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.